Mapagpalang araw po mga kaibigan. Good morning Mindanao, Philippines. Salamat ng marami sa ating Amang Diyos na hanggang ngayon nandito pa rin tayo sa loob ng bahay dalanginan para sumamba sa Kanya at makinig sa Kanyang mga kautusan. Alam po natin mga kapatid, Luzon, Visayas at Mindanao, napakalakas ng mga lindol. Mayroon mga tsunami, may mga pagpuputok ng mga bulkan. Mga kapatid, ito ang inyong pakinggan. Bakit po ba may mga paglilindol sa iba't ibang dako ng mundo? Bakit may mga tsunami? Bakit may mga baha? At maraming buhay ang nawawala. Ang lahat ng iyan ay palatandaan na malapit na po ang araw ng paghuhukom. Ang paghuhukom na yan para sa mga taong banal at mga tao na may takot at may tiwala, may pananalig sa ating Amang Diyos. Sila ay maliligtas. Bakit marami ang mga buhay na nawala? Sila po ay hinuhukuman. Doon sa China, may isang siyudad o city na nagugulat sila. Umuulan ng apoy. Nasusunog ang kanilang mga bahay. Nasusunog ang kanilang mga ari-arian. Nasusunog ang kanilang mga mamahaling mga sasakyan. Palagi sila nahilambalos sa malalakas na mga baha sapagkat yung bansa na yan, ang kanilang mga paniniwala, ang kanilang iniisip na Diyos yung mga Buddha nila. Yung nangyayari diyan sa Cebu, sapagkat matagal na po akong nagsasabi na iyong mga ginagawa nila, nagsisamba ng mga Santo Niño, mga Diyos-Diyusan. Mga maling mga pag-aaral. Hindi nila alam na kanilang mga kaisipan ay dinidiktahan na ni Satanas. Bakit? Anong nangyari sa Davao? Sila'y nasusunog. Kahapon mayroon din sunog dahil sa malakas na lindol. Maraming buhay ang nawawala. Maraming bahay ang nawasak. Bakit gano'n? Sapagkat diyan, yung Gold City na yan, diyan mo makikita ang lahat
ng mga kasamaan na ginagawa ng tao. Tinatawag yung Gold City sapagkat marami silang gold. Marami silang pira. Diyan mo makikita na ang kanilang ginagawa puro mga kasalanan. Lalo na ngayon, marami na silang mga tao na nagpatato. Alam po natin na magagalit ang Amang Diyos sa mga taong magpapatato. Pero anong ginagawa ng tao? Ang tao'y naging suwail. Ang tao'y gusto siyang gumawa ng kanyang sariling kagustuhan. Pero sa mga tapat na mga lingkod at mga hinirang ng ating Amang Diyos, sila hanggang ngayon ay nagpapatuloy sa kanilang mga paglilingkod. Pinupuri natin ang ating Amang Diyos. Siya po nagliligtas sa atin sa araw-araw, sa oras-oras. Kaibigan, kapatid, ngayon ang araw ng pagbabagong buhay. Magmilay-milay ka, magbulay-bulay ka. Palaging ilagay mo sa iyong puso't isipan na may Amang Diyos na siya ang ating kanlungan. Siya ang ating gabay sa bawat araw, sa bawat oras. Siya ang nagbibigay sa ating buhay at lakas. Kaibigan, kapatid, kailan ka pa magbabago? Bakit hanggang ngayon gumagamit ka pa at sumasamba ka pa sa mga Diyos-Diyusan? Gumagamit ka pa ng mga Biblia na matagal na po na sinusunog, pinatsarhan, pinatakupan na, pinasarhan, pinapadlakanan ng ating Amang Diyos. Sinusugo niya, inuutusan niya si Daniel. Pero ano ang sabi nila? Yun ang nabasa nila, pero iba ang kanilang mga paniniwala. Iba ang kanilang pagkaintindi sa Daniel 12:4. Matagal na po akong nagsasabi na ang kaisipan ng tao ngayon dinidiktahan ni Satanas. Ngayong buwan na ito at sa susunod na buwan, may malalakas pa rin ng mga lindol at mga banta sa tsunami. Palagi tayo, mga kapatid, palagi tayong manalangin sa ating Amang Diyos na iligtas niya tayo. Paano ka ililigtas ng ating Amang Diyos kung hindi ka sumamba? Sumamba ka naman pero nasa maling relihiyon ka? Born again ka? Hindi tama ang pagsamba mo. Pentecostal ka? El Shaddai ka? Iglesia ka? Mormons ka? Pilipinista ka? Katoliko ka? Ang mga relihiyon na yan
ay hindi maliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Mga kaibigan, mga kapatid, at kayong mga banal na mga espiritu na nandito ngayon, tulungan po ako ninyo. Idalangin natin sa ating Amang Diyos. Ang ating idalangin, Amang Diyos, ingatan mo po kami. Iligtas mo kami sa iba't ibang uri ng kapahamakan, sa iba't ibang mga kalamidad, mga trahedya na ngayon ay nandito na. Ang utos ng Amang Diyos, kailangan mahalin mo siya, sundin mo siya sa buong mong puso, isipan, higit sa lahat. Siya lang po ang nag-iisang Diyos na nasa langit. Siya ang lumikha dahil sa kanyang kapangyarihan. Linikha niya ang sanlibutan, linikha niya ang mundo, ang mga hayop, ang mga tao. Binigyan tayo niya ng buhay at lakas. At matalinong kaisipan para manalangin tayo sa Kanya. Ang ating dapat pag-ingatan ito. Kasi ang isip ng tao ay dalawa, positive at negative. Itong si Satanas na ito, mudikta sa kaisipan ng tao para gumawa ka ng mga kasalanan. Pero ang positive, yung paniniwala mo at takot mo sa ating Amang Diyos. Huwag kayo padadaig sa maling kaisipan. Kaibigan, lagi akong nagsasabi sa inyo, dito ka sa Holy Quadruge dumaan. Kasi ito ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Ang Holy Quadruge religion ay ang nag-iisa sambahan para maligtas ang kaluluwa ng tao. Ang lahat ng mga palatandaan na nangyayari ngayon ay sinabi na nung una ng ating Panginoong Hesukristo. Makaririnig kayo ng mga digmaan, pagpuputok ng bulkan, pagyayanig ng lupa tulad kahapon, at mga tsunami sa iba't ibang dako. Ano ang sabi ng Panginoong Hesukristo? Magsihanda kayo sa inyong mga sarili, sapagkat ako ay nasa mga pintuan na. Bakit tinatawag niyang mga pintuan? 7 kasing pintuan iyan. Kapag noong nagsabi siya na maghanda kayo sa inyong mga sarili, kasi ako
ay malapit na, nasa mga pintuan na. Ang iba mali ang kanilang pag-unawa. Pero kaibigan, kapatid, ito ang tama. Malapit na talaga. Malapit na malapit na. Kung nung una sa panahon ng mga apostoles ay sila'y nagsasabi, magsihanda kayo sa inyong mga sarili sapagkat malapit na ang araw ng paghuhukom. Tayo ngayon, kaibigan, kapatid, talagang ito na. Ito na talaga. May isang tao na nasa panganib na siya. Kasi sa kanyang mga panggagamot nung una, pinaghahanap siya ng mga NPE, mga rebelde. Ngayon, may tinig siyang narinig. Huwag kang pumunta doon sa barangay na doon may isang pasyente niya naghihintay. Bakit po? Sino yung narinig niyang tinig? Ang sabi, maraming mga taong mga armado. Inaabangan kanila sa daan. Sila'y magpagamot sa inyo at dalhin ka sa bukid at papatayin kanila. Dahil po ang tao na yan ay mula pas nung siya'y bata pa, hanggang naging binata, hanggang ngayon matanda na siya, may takot talaga siya sa amang Diyos. Tinupad niya ang tinig na kanyang narinig. Hindi siya pumunta, hindi siya dumaan sa daanan na doon nag-aabang ang mga taong armado. Humanap siya ng ibang daanan para mapuntahan niya ang kaniyang pasyente, para matulungan niya, maligtas niya. Sino ang taong yan? Ito, kaibigan, kapatid, ang nagsasabi sa inyo ng totoo. Mayroon talaga akong maririnig na mga tinig mula sa langit. Ano ang sabi? Ikatlong araw na yata ngayon. Maghanda kayo at ang buong pamilya mo. Paano po ang mga anak, ang mga kabataan na sila'y dinidiktahan at nadala sa kanilang mga barkada, mga classmate? Ang amang Diyos na ang bahala sa kanila. Ito lang ang masasabi ko. Ama na nasa langit, tulungan mo po kami. Tulungan niyo po ako. Matupad ko ang aking tungkulin sa pagtuturo sa inyong mga salita. Na ikaw lamang ang tunay na amang Diyos, ang nag-iisang Diyos na nasa langit. Ikaw, Ama, ang nagbigay ng karunungan
at kapangyarihan sa Panginoong Hesukristo. Ikaw din ang nagbigay sa akin ng buhay at lakas. Ang matandaan niyo, kaibigan, kapatid, ang tunay na mga lingkod ng Diyos ay magtitiis ng iba't ibang kahirapan dito sa mundong ito. Noong ang Panginoong Hesukristo nagpunta doon sa Galilea, dumaan siya doon sa bulumbundik, sa bundok, sa bukid. Anong sabi niya? Ama, ang Panginoong Hesukristo ang may sabi niyan. Ama, malayo ang Galilea. Tutuparin ko ang iyong kautusan para ako magturo doon. Tinupad ng ating Panginoong Hesukristo. Ganon ang tunay at tapat na lingkod ng ating Amang Diyos. Iyon, kaibigan, kapatid. Magsihanda tayo sa ating mga sarili. Huwag tayong padaig sa mga dikta ni Satanas. Mayroon pang iba na mga pangyayari sa taon na ito. Di ba matagal na po ako nagsasabi sa inyo, ang taong ito, di ba nung una pa, na ang taong ito ay marami ang mga kapighatian, marami ang mga kapahamakan, mga kalamidad. At ngayon, tuloy-tuloy na nangyayari talaga. Kaibigan, magbago ka. Sumunod ka sa akin. Sa tuwing mga pagsamba, sa tuwing mga pagtuturo ko, sundin nyo. May mga taong nanggagamot, pero ang kanilang mga panggagamot, ito ano ang ginamit nila? Nagamit siya sa pangalang Hesukristo. Yung iba, siya daw ang batang Kristo. May nakikita tayo ngayon sa social media na siya daw ay batang Kristo. Palagi daw na sumasama sa Kanya, palagi daw nagpakita sa Kanya. Yung namang Jan Gerson Madilo, nanggagamot din siya. Kasi siya ang ginamit ng kasangkapan sa pagsunog sa mga rebulto at mga Biblia at sa mga buto ng tao. Diyan sa barangay Katugasan. Pumasok ang Espiritu ng ating Panginoong Hesukristo sa Kanya para sunugin ang mga Biblia at ang mga rebulto. Noong ipinako na
ang Panginoong Hesukristo sa krus namatay. Pagdating ng 33 years old na ng Panginoong Hesukristo. At iyong tao naman na yan, kasi maraming mga tao nang napagaling niya, nagpatawag na siya na Diyos Ama. Diyos Ama na daw siya. Amahang Diyos. Gerson Madilo. Ngayon, wala na sa kanya, iniwan na siya, ang Espiritu ng Panginoong Hesukristo, umalis na sa kanya, hindi na nagpakita sa kanya. Ano ang ginagamit niya ngayon? Ano ang ginagawa niya? Puro mga pangkukulam. Kasinungalingan nasa kanya. Yung bang mga tao na yan, yung mga nanggagamot, ginamit ang pangalan ng Panginoong Hesukristo, ang sabi nila, Panginoon, napaalis namin ang mga demonyo dahil sa iyong pangalan. Pagdating ng araw ng paghuhukom, makita ninyo at nagpakita yun sa ating Panginoong Hesukristo sila. Kasi, tiningnan na kasi ang banal na sulat sa gawa. Ang tao na gumagawa sa mga gawain na yan, ito ang tanong ko sa inyo. Kayong mga manggagamot na yan, natutuwa ba ang ating Panginoong Hesukristo sa inyo sa araw ng paghuhukom? Tandaan mo to, ha? Ang sabi nila, Panginoon, Panginoon, napaalis namin ang mga demonyo dahil sa iyong pangalan. Panginoon, Panginoon, nakagawa kami ng panggagamot dahil sa inyong pangalan. Ano ang sagot ng ating Panginoong Hesukristo sa kanila? Umalis kayong lahat sa aking harapan, hindi ko kayo kilala, mga taong gumagawa ng mga kasalanan. Kasinungalingan. Yun ang ginagawa ni Gerson Madilo. Yun din ang ginagawa ng iba pang mga manggagamot na yan. Marami dito. Sa Pilipinas, hindi lang dito sa Pilipinas, sa iba pang bansa, marami ang mga taong ganyan. Yung India na sumasamba sa toro hanggang ngayon, ano ang nangyari sa kanila? Binalita na sila ay pinahirapan ng ating Amang Diyos. Kaibigan, kapatid, isa lang ang Amang Diyos lang. Sino ang pangalan niya? Hindi Hesukristo. Amang Diyos. Siya tawagin ng susi o Yahweh. Siya tawagin na God the Father. Amang Diyos. Pero
Pero, may isa siyang anak na hari ng mga hari. Siya ang mapagpalang kaisa-isang anak ng ating Amang Diyos na ang pangalan Hesukristo. Bakit mo tawaging Diyos ang Hesukristo? Hindi siya Diyos. Bakit niyo tawaging Lord God? Ang ibig kasi sabihin ng Ginoo, Lord God, aba, tao yun. Yung Panginoon, ang tawag, tao. Tandaan mo to ha, lagi ko itong ituturo sa inyo. Huwag niyong tawagin ng Panginoon ang Amang Diyos. Pwede mong tawagin na Panginoon ang sino? Hesukristo. Huwag ninyong tawagin na Diyos ang Panginoong Hesukristo, sapagkat ang lahat ng kanyang mga ginagawa, kapangyarihan na mula sa ating Amang Diyos at ibinigay sa Kanya. Maliwanag o? Maliwanag na maliwanag po talaga. Kaibigan, kapatid, hanggang dito na lamang po at tumayo tayong lahat. Tayo manalangin sa ating Amang Diyos.